gusto mong kumuha ng action camera para sa mga road trip at biyahe mo, well, itong dalawa ang isa sa mga nangungunang quality action camera sa ngayon. Parehas malupit, pero mag-i-stick ka ba sa Insta360 Ace Pro na halos okay na o sa Insta360 Ace Pro 2 na mas may igaganda pa? Unang tingin, halos parehas lang ang itsura ng dalawa eh. Rugged aesthetics, halos parehas din ang size at solid ang build quality. Pero mas madaming nangyayari sa Ace Pro 2. Sa harap, parehas na mayroong maliit na screen sa left side para makita ang mga detalye tulad ng memory, battery indicator, modes at resolution. Pero sa Ace Pro 2, nasa labas ng screen ang light indicator. Sa Ace Pro, naka-fix ang lens sa body ng camera. Kaya pagdating to sa mga scratch o mabasag man, medyo masakit to sa ulo. Unlike sa Ace Pro 2, removable na ang lens nito. So, mas madaling magpalit kung sakaling magka-problema. May insulation rubber na din sa gilid. Sa baba ay ang speaker ng Ace Pro. Walang problema sa matatahimik na lugar. Problema lang kapag nasa labas ka at medyo mahangin. Hey guys, sinusubukan natin ngayon ang audio ng dalawang camera ng Insta360, ang Ace Pro at ang Ace Pro 2. Nasa tahimik na lugar tayo dahil nasa loob tayo ng garahe. Pupunta tayo actually dyan lang malapit dito sa bahay ko para subukan kung kamusta ba ang audio kapag nasa open area na hindi po medyo mahangin. So dito na tayo sa may open area gamit ang Insta360 Ace Pro. Subukan natin ng audio ng ganito klase ang environment. Sana narinig nyo at sana maganda rin ang audio ko ngayon, no? So kamusta ba? Hey guys, sinusubukan natin ngayon ang audio ng dalawang camera ng Insta360, ang Ace Pro at ang Ace Pro 2. Nasa tahimik na lugar tayo dahil nasa loob tayo ng garahe. Pupunta tayo actually dyan lang malapit dito sa bahay ko para subukan kung kamusta ba ang audio kapag nasa open area na hindi po medyo mahangin. Ngayon naman gamit natin ang Ace Pro 2 pero this time meron na siyang kasamang wind guard. So expect natin na maganda ang kalabasan ng audio kahit nasa ganito environment tayo. Sa Ace Pro 2 naman, mas maganda ang audio performance kahit walang external mic dahil sa wind guard na kasama. Kung titignan niyo yung loob, meron siyang wind muff kaya mas flawless ang mga kakalabasan ng audio mo. Minimal din ang hangin na masasagap kahit nasa open area ka. Kung gagamitin mo naman sa ilalim ng dagat, hindi waterproof ang wind guard. Kaya naman, may mic cap pa din na kasama sa box. Sa kaliwa, magkapares lang ng layout. Power button sa taas, USB Type-C port at memory card location dito sa baba. Sa kanan ang inyong battery location pero bago na ang door latch sa Ace Pro 2 para mas maging secure at hindi madaling pasukan ng tubig. Mas madali nang buksan. When it comes to battery, ang Ace Pro ay may 1650 mAh. Medyo bitin lang lalo na kung 4K reso at long ride ang vlog. Habang mas malaking battery naman sa Ace Pro 2 na may 1800 mAh. Sulit na para sa akin dahil tumatagal to ng 180 minutes of battery life. Sa taas ang inyong shutter button at access para sa inyong magnetic mounting. Parehas din na may flip screen para mas madaling kumuha ng video lalo na kung gusto mong makita ang sarili mo. Pero sa Ace Pro 2, mas malaki ng bahagya ang binago. Galing 2.4 inch screen, 2.5 inch naman sa Ace Pro 2. High resolution na din ang makikita nyo sa screen. Hindi tulad sa Ace Pro na may pagka-pixelated. Parehas na camera ay waterproof din. Pwede kang lumublob up to 10 meters sa Ace Pro at 12 meters naman sa bagong Ace Pro 2. Maliit lang ang mga diferensya kung tutusin pero malaking tulong yon para sa mga divers at mahilig sa underwater activity. Parehas na camera ay gumagamit ng 1/1.3 inch 8K sensor. Pero sa Ace Pro 2, mas upgraded na ang resolution galing 48 megapixel 50 megapixel na ngayon. Pagdating sa pagkuha ng mga photo, maganda pa din naman ang Ace Pro pero dahil sa dagdag resolution ng Ace Pro 2, mas naging sharp at detalyado ang image quality. Parehas na camera din eco-engineered with Leica, a very well-known lens pagdating sa mga camera, so expect magandang mga image quality ng mga kuha nyo. Pagdating sa field of view, ang Ace Pro ay may 151 degree field of view habang ang Ace Pro 2 naman ay may 157 degree field of view. So mas malawak na ang kuha nyo which is best suited para sa mga motovlog, MTV, biking o kung ano pa man. Meron ding bagong field of view sa Ace Pro 2 na kung tawagin ay Mega View. Less ang distortion, mas straight at malinis ang mga gilid. Alam naman natin na ang strong points ng isang action camera ay ang video. At dito masabi kong malaki ang pagkakaiba nila. Insta360 Ace Pro, pwede kang kumuha up to 8K at 24 FPS.
Sobrang solid na nun kung tutusin, pero sa Ace Pro 2, tinodo pa nila up to 8K 30fps. Sa totoo lang, aminin na natin on paper, hindi naman ganun kalaki ang pagkakaiba ng dalawa. Pero sa Ace Pro 2, mas smooth ang mga footage, lalo na sa mga fast-paced na kuha, tulad na lang nito. Parehas na camera ay pwede mong i-zoom ang footage nang hindi nawawalang image quality. Pero sa upgraded 8K sensor ng Ace Pro 2, mas klaro ang kakalabasan ng mga crop videos nyo. Para ka lang nag-zoom sa smartphone mo, resulting to high definition photos and videos. Pagdating naman sa 4K reso, kayang kumuha ng Ace Pro up to 120 frame per seconds. Pero sa Ace Pro 2, pwede mong gamitin ang Active HDR up to 60 fps. Nakakatulong to para mas mabigyan ng detalye ang footage mo, madilim man o maaraw. Dito papasok ang paborito kong feature ng dalawa. Nag-iisang action camera na magandang kumuha sa gabi. Kung sakaling kukuha kayo ng video in low light o gabi, itong dalawa ang must-have action camera nyo. As you can see, mas lumiwanag, nagkaroon ng buhay at mas nakita natin ang mga paligid. At ganito naman ang itsura ng Ace Pro 2 sa gabi. Halos dumoble ang klaro ng kuha nyo sa gabi. Sa comparison na to, hindi ka bibiguin sa video quality ng Ace Pro. Pero ganun pa man, limitado lang kasi mga flexibility sa mga bagong modes eh. Pero overall, sa performance, syempre dito ako sa Ace Pro 2. Ang Ace Pro ay gumagamit ng 5nm AI chip na nag-enhance sa overall performance ng camera, tulad na lang ng image processing at pagiging smooth pagdating sa performance. Overall, wala akong hinaing sa Ace Pro pagdating dun eh. However, dito sa Ace Pro 2, naka-dual chip to. Ito ang unang action camera na gumagamit ng dedicated Pro Imaging chip para sa noise reduction at image processing at 5nm AI chip. Pag samahin mo ang dalawa, meron ka ng high-level image quality, kaya ganun na lang kaganda ang Ace Pro 2 pagdating sa low light. Mas improve ang noise reduction at mas madali para sa mga content creators kasi mas madaling mag-edit. Makakatipid ka sa oras at hindi ka ma-stress masyado. Konti lang. When it comes to stabilization sa Ace Pro, para sa akin, swabe ang flow state technology na meron doon, which is automatic na nakalagay sa camera. Pero mas in-improve yun sa Ace Pro 2 gamit ang 360-degree horizon lock. Meaning, gaano mo man igalaw ang camera, mananatiling straight ang kuha nyo. Which is, para sa akin, malaking tulong yun para sa mga taong mahilig sa mga extreme ang sports. Parehas din na gumagamit ng gesture control at voice control para mapadali ang buhay. Samahan mo pa ng dashcam mode sa Ace Pro 2 para confident at safe ang mga biyahe mo. Parehas na may pre-recording, ito siya, itong icon na to. Ayan. Pero extended sa Ace Pro 2 up to 120 seconds in 1080p at 90 seconds in 4K. Para hindi mo ma-miss out ang mga moment, lalo na kapag may magandang view kang dadaanan. Meron doon tinatawag na AI Highlight Assistant na kung saan makakatipid kayo sa oras and at the same time, makakatipid kayo sa memory ng mga SD card nyo. Ang gagawin nito, pipiliin niya yung sa palagay niyang best moment sa isang video mo at ipapakita niya sa iyo ang highlight ng video mo. Meron ding auto-editing gamit lang ang isang pindot. Ipapakita niya sa iyo ang mga exciting moment ng footage mo gamit ang advanced AI. Meron ding mga creative effects tulad ng time-lapse, time shift, star glance, AI selfie stick eraser at ang paborito ko, ang AI warp. Pinakamaganda pa dito, libre ang mga features sa app. Pagdating naman sa mga accessories compatibility ng dalawa, umubra pa din ang battery ng Ace Pro 1 sa Ace Pro 2. Malaking factor to lalo na kung bumili ka ng madaming extra battery sa Ace Pro at gusto mong gamitin sa Ace Pro 2. Nakatipid ka! Pangalawa ay ang mic adapter. Yes! Ito para sa akin malaking tulong to. At least magamit ko yung luma kong mic adapter. Standard mount, katulad ng Ace Pro, kasama dito sa box once purchased. Magnetic mount na napaka-convenient at pwede nyong ilipat-lipat ang camera na walang masyadong effort. Screen protector, yes, same pa din. Quick reader para madali nyo matransfer sa mga cellphones nyo. Vertical at horizontal mount kung gusto nyo i-upload sa magkakaibang social media platforms.
At mga ND filters. Para masalpak ang mga ND filters sa Ace Pro 2, kailangan nyo lang tanggalin ang insulation rubber sa gilid at ipatong nyo lang yung mga ND filters nyo. Ito para sa mga taong gusto ng motion blur effect sa gilid kapag natakbo. Saan mabibili ang mga camera at mga accessories na pinakita natin sa video? Guys, ilalagay ko po sa baba ng description box ang link kung saan nyo mabibili. Ay, okay, overall. Ace Pro ang masabi kong action camera na palagi kong magagamit ko ng pangmatagalan. Nabibigay niya pa rin kasi yung mga kailangan kong kuha para sa channel eh. Pero para mas mapaganda pa ang mga videos natin, for you guys, syempre, dito tayo sa Ace Pro 2. Kung kayo ang tatanungin mga cutie pies, mag-stick ka ba sa Ace Pro 1 o mag-upgrade ka sa Ace Pro 2? Let me know in the comment section down below. Kung nakatulong po tong video na to, kindly leave a like. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Yan mga cutie pies. Dito na lang muna tayo at see you po sa next content.